para. Huwag mong ipagpatuloy ang ginagawa mo ngayon. Ang mensaheng ito ay hindi para sa lahat ng nakikinig. Ito ay para sa iyo. May nangyari sa iyo kaninang umaga o kagabi o sa isang tahimik na sandali na hindi mo pa kayang pangalanan at mula roon ay may gumalaw sa loob mo na hindi mo maaaring balewalain. Hindi mo kailangan itaas ang boses mo para marinig ito. Kailangan mo lamang manatili. Sa dulo ng pananalitang ito, may kikilalanin kang mga palatandaan na matagal nang gumagalaw sa buhay mo. May uugitin akong isang padron na tahimik na humahadlang sa iyo at may isang pahayag akong ibababa sa mismong ibabaw ng iyong kapalaran na hindi nagkataong umabot sa iyo ngayong gabi. Dala mo ang isang tanong na hindi masagot ng mga taong nakapalibot sa iyo. Dala mo ang bigat ng pagod na walang pangalan. Ang pagod na hindi nauunawaan ng iba dahil hindi nila nakikita kung gaano ka katagal na lumalaban ng walang tagumpay na kapalit. Naririnig kita sa katahimikan ng bagay na hindi mo sinasabi. May mga gabing inuuwi mo ang iyong sarili na parang may kulang sa hangin. May mga umagang bumabangon ka na may paninikip sa dibdib, na parabang may bahaging iniwan sa gitna ng daan at hindi mo alam kung paano babalikan. At habang ngumiti ka sa labas, may bahagi sa loob mo na matagal nang nagtatanong kung bakit ganito kalakas ang iyong pagtitiis at ganito kapangit ang katahimikan ng mga sagot. Sa gabing ito, hindi ka ko kukumbinsihin, kikilalanin kita. Kikilalanin ko ang mga bakas na iniwan sa iyo ng mga taong hindi alam ang bigat ng dinadala mo at kikilalanin ko rin ang paraan ng Diyos sa paglapit ng banayad, palihim, ngunit tiyak. Manatili ka rito sapagkat ang wakas nito ay hindi hula lamang. Ito ay pagkilala sa isang bagay na matagal mo nang nararamdaman ngunit hindi mo mabigkas. At ang unang ilalahad ko sa iyo ay hindi payo kundi patotoo. May mga palatandaan na dumaan sa buhay mo na hindi aksidente at ang ilan sa mga iyon ay tila paulit-ulit dahil Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. may gustong marinig ang iyong espiritu sa loob ng pag-uulit. May mga araw na bigla kang nagigising sa parehong oras na para bang may kamay na maingat na humahawak sa gilid ng iyong pagtulog at saka ka ibinabalik sa liwanag. Hindi mo ito pinalalaki. Hindi mo rin ito ginugusto. Ngunit paulit-ulit itong bumabalik at sa bawat muling paggising na iyon ay may kakaibang kabigatan sa iyong dibdib. Parang may naunang mensaheng naiwan sa pagitan ng panaginip at pagbubukas ng mata. At napapansin mo rin na pagkatapos ng ganitong paggising, ang iyong katawan ay tila hindi agad sumusunod. Mabigat ang balikat mo. Malamig ang mga kamay mo. May lambot sa batok. May paninikip sa panga. May pakiramdam na ang loob mo ay may inalisan ng ingay, ngunit hindi pa alam kung paano tatanggapin ang katahimikan. Sinabi mo sa sarili mo, baka pagod lang ito. Sinabi mo, baka sobra lang ang iniisip ko. Ngunit ang bigat ay hindi umaalis, sapagkat hindi ito simpleng pagod. Ito ay paanyaya.
May mga sandali ring walang dahilan, pero biglang bumabaha ang emosyon mo sa gitna ng ordinaryong gawain. Naghuhugas ka ng pinggan at biglang nanginginig ang dibdib mo. Nasa daan ka at biglang may hapdi sa lalamunan. Nakikinig ka sa isang simpleng salita at ang loob mo ay parang may gumuguhit na matagal nang hindi pinapansin. Ang sabi mo sa sarili mo ay, hindi ko maintindihan kung bakit ito nangyayari. Ngunit ang hindi mo maintindihan ay hindi ka baliwan. Ito ay pinto. May mga pag-uusap din na dati mong iningatan, ngunit ngayon ay parang wala ng laman. May mga pangakong narinig mo mula sa iba na dati mong pinanghawakan, ngunit ngayon ay maririnig mo na lamang ang pagkaubos ng bisa sa loob ng mga iyon. Hindi ka naging mapangmatigas. Hindi ka naging malamig. Ang nangyari ay mas malinaw ka na ngayon kaysa noon. Nakikita mo na ang pagitan ng salita at katotohanan at ang pagitan na iyon ang dati mong hindi kayang pangalanan. At may mga numero, may mga paulit-ulit na oras, may mga hindi inaasahang pagpaloob ng parehong tanda sa magkaibang lugar. Nasa resibo, nasa orasan, nasa plaka, nasa pahina, nasa usapan, at sa una ay tinawag mo itong pagkakataon lamang. Ngunit ang espiritu mo ay hindi tumugon sa pagkakataon, tumugon ito sa pagtutugma. Sa loob mo may bahagi na kumikindat sa tanda at nagsasabing may mas malalim dito kaysa sa nakikita ng mata. Hindi ito mga sirang sandali. Hindi ito mga random na abala ng isipan. Ito ay mga kumpirmasyon na may gumagalaw sa likod ng tanawin ng araw-araw. Kapag ang parehong bagay ay bumibisita sa iyo ng paulit-ulit, hindi laging ito ay problema. Minsan ito ay paalala na may direksyong itinuturo sa iyo ang langit kahit hindi pa malinaw ang buong mapa. Huminga ka muna ng dahan-dahan. Pahintulutan mong lumapag ang mga salitang ito sa loob mo. Kapag may isamang bahagi sa iyo na kumilala sa alinman sa mga tandang iyon, kung may isang sandali man na bumaba ang iyong mga balikat at tila may nagsabing, "Ako ito," itype mo sa mga komento ang 888. Ang 888 ay tanda ng pag-apaw, ng pagkilala na hindi ka nilalampasan ng langit kundi inaabot ka nito. I-type mo ang 888 tapos bumalik ka agad sa akin. Dahil sa ilalim ng mga tandang iyon ay may mas malalim na galaw na kailangang makita mo. At ang susunod na patong ay hindi na tungkol sa mga palatandaan lamang. Ito ay tungkol sa padron na matagal nang humuhubog sa paraan ng pagharap mo sa buhay. Sa ilalim ng lahat ng iyon ay iisa lamang ang galaw. Ang pakiramdam mo na kailangan mong magbuhat ng higit kaysa sa iba at kailangan mong gawin ito ng tahimik, ng maayos, ng walang reklamo upang kahit papaano ay mapatunayan mong karapat-dapat kang makatanggap. Iyan ang padron. Hindi ka lang napapagod. Ikaw ay sinanay na kumapit sa pag-asa na kailangang paghirapan ang bawat pinto bago ito bumukas. At dahil sa padron na iyan, madalas mong iniaasa ang kapahingahan sa susunod na tagumpay, ang kapayapaan sa susunod na sagot, ang halaga mo sa susunod na pag-apruba. Kapag may umusal na magtiis ka muna, inaakalang iyon na ang wika ng katapatan. Kapag may nagsabing, kaya mo pa yan, agad mong isinara ang pagod mo at itinuring itong tungkulin. Sa ganitong paraan, ang pagtitiis ay naging tahanan at ang paghihintay ay naging pagkakakilanlan. Hindi ka naging mahina dahil dito, hindi ka rin naging kulang. Ang totoo, masyado kang naging sanay na magpasya para sa sarili mong kaligtasan sa mga lugar na walang nagbigay sa iyo ng malinaw na pinto. Kaya natutunan mong maging alerto sa bawat pagkilos, bawat salita, bawat banayad na pagbabago sa mukha ng mga tao sa paligid mo. Natutunan mong magbasa ng hangin, natutunan mong magbasa ng katahimikan, natutunan mong mabuhay sa pagitan ng mga hindi sinasabi. At ang kapalit nito ay mabigat. Kapag ikaw ay laging nasa loob ng padron na ito, ang puso ay napapagod sa pagbabantay, ang katawan ay napapagod sa paghahanda,
at ang isipan ay napapagod sa pag-uunahan sa mga maaaring mangyari bago pa man ito dumating. Kaya minsan pakiramdam mo kahit may pahinga ka, hindi ka talaga nagpapahinga. Nasa loob ka pa rin ng pagbabantay, nasa loob ka pa rin ng pag-iingat, nasa loob ka pa rin ng paunang paghawak sa sugat na matagal nang ayaw nang bumukas. Ngunit makinig ka sapagkat may mas malalim pang ugat kaysa padron. At ang patong na iyon ay hindi na tungkol sa gawi. Ito ay tungkol sa pinagmulan ng sakit na kinailangan mong tawaging normal. Para itong isang lumang bakuran na dati ay may bukas na daan, ngunit inulanan ng matagal, tinubuan ng damo at natabunan ng mga gamit na hindi na talaga dapat naroon. Sa simula, ang bakuran ay may liwanag, may hangin, may lapad. Ngunit may mga taong dumaan at naglagay ng mga harang doon, hindi dahil masama ang bakuran, kundi dahil may nagpalagay na ang pagiging tahimik ay kapalit ng pagiging ligtas. Kaya ang bakuran ay natutong manahimik. Ang bakuran ay natutong magkubli sa lilim. Ang bakuran ay natutong huwag bumukas ng buong buo kahit may bisita na dumating. At ikaw ang bakurang iyon sa loob ng maraming taon. May liwanag na nakatago, may luwang na tinabunan, may daang minsang malinaw, ngunit unti-unting natakpan ng mga utos, mga takot, at mga kamay na hindi marunong mag-alaga. Hindi ito biglang nangyari, dahan-dahan itong nilagay sa iyo. May mga salitang narinig mo noong bata ka pa na nagturo sa iyong huwag maging masyadong mabigat sa iba. May mga tingin na nagsabing kailangan mong kumilos ng maaga upang hindi mapagalitan. May mga katahimikang nagturo sa iyong huwag humingi ng sobra, huwag umasa ng sobra, huwag ipakita ang buong bigat ng nararamdaman mo. At sa bawat pagtanggap mo ng mga iyon, tila may isa pang bakod na idinagdag sa bakuran, isa pang sako ng lupa, isa pang pintuang kalahating nakakandado. Ang resulta ay hindi lang pananahimik. Ang resulta ay pagliit. Ang resulta ay pagkaputol ng malayang pagdaloy ng loob mo. Kaya kahit may kakayahan kang magmahal, lumikha at tumanggap, may bahagi sa iyo na laging nakatayo sa gilid ng sariling buhay, nagbabantay kung may mangyayaring masakit kapag sumobra kang nagbukas. Kaya kahirap humawak ng nasa harap mo nang hindi hinihintay ang pagkawala nito. Kaya kahirap maniwala na ang mabuti ay pwedeng manatili nang hindi mo ito binabantayan ng sobra. At dito naging marahas ang katahimikan. Hindi dahil may sumigaw, kundi dahil walang nagturo sa iyo kung paano pababain ang mga bakod ng ligtas. Kaya ang dating tahanan ay naging parang silid na may saradong bintana, ligtas, ngunit masikip, protektado, ngunit hindi humihinga. Nasa loob ka, pero hindi ka ganap na nakikita kahit ng sarili mo. Ngunit ang bakuran ay hindi nakalimutan ng sarili nitong orihinal na disenyo. Kahit matagal na tinakpan, may mga damong sumusulpot sa gilid. Kahit matagal na binakuran, may hangin pa ring pumapasok sa maliliit na pagitan. Kahit matagal na pinatahimik, may tunog pa ring kumakatok sa ilalim ng lupa, nagsasabing may pwedeng mabuksan muli. At kapag ang isang bakuran ay nagsimulang maalala ang liwanag, una itong nagkakaroon ng mga senyales sa loob ng lupa bago sa ibabaw. Ganito rin sa iyo. May maliliit na paggising, may hindi maipaliwanag na pag-igting, may mga sandaling hindi mo maipangalanan, ngunit alam mong may pagbabago na. Ito ang paggalaw ng lupa bago muling tumubo ang buhay. Kung nararamdaman mo na ngayon ang kakaibang pagbukas sa dibdib, huwag mong pigilan agad. Pahintulutan mong makita ang susunod na ginawa ng iyong espiritu. Kapag ang bakuran ay nagsimulang makakita ng sarili nitong pinto, may pagkakataong hindi mo na kailangang manatili sa anumang lumang bantayog. At kung totoo sa iyo ang pakiramdam na iyon, kung may bahagi sa iyo na parang may nagsimulang magbukas ng hininga sa gitna ng nakasarang espasyo, i-type mo ang mga salitang, "Ako ay handa." Hindi ito pakiusap. Ito ay pagkilala na ang bakuran sa loob mo ay may pintong muling gumagalaw.
I-type mo ang ako ay handa tapos bumalik ka agad sa akin. Dahil hindi ka lamang inilalabas sa lumang bakod, inaanyayahan kang pumasok sa paraan ng pamumuhay na hindi na nakasalalay sa takot. At sa puntong ito, hindi na listahan ng mga gawain ang kailangan mo. Kailangan mo ng pagbabalik. Ang sagot ay hindi lalo mong ipilit ang sarili mo. Ang sagot ay hindi lalo mong higpitan ang hawak mo. Ang sagot ay bumalik sa orihinal na disenyo ng bakuran, kung saan ang liwanag ay hindi ipinagpapaliban, ang hangin ay hindi pinipigilan, at ang pagdating ng mabuti ay hindi itinuturing na panandali ang bisita lamang. Kailangan mong matutunang tumanggap nang hindi humihingi ng paumanhin sa pagdating ng biyaya. Hindi mo kailangang likhain ng kapayapaang matagal mo nang hinahangad na parang ito ay gawa ng kamay mo lamang. Hindi mo kailangang patunayan muna na wala ka ng pangamba bago ka payagang maging mapayapa. Hindi mo kailangang tapusin ang lahat ng lumang tunggalian bago ka pahintulutang makahinga. Ang paghinga ay hindi gantimpala. Ang pagtanggap ay hindi pribilehiyo ng perpekto. Ang pagbabalik ay hindi parusa sa pagod. Ito ang daan palabas dito. Kaya sa halip na tanungin kung paano mo kikitain ang kapahingahan, tanungin mo kung paano mo pahihintulutang bumukas muli ang bakuran sa ilalim ng araw. May isang simpleng pagsasanay dito. Tuwing umaga, bago pa sumagi sa iyo ang ingay ng araw, ilagay mo ang isang kamay sa iyong dibdib at sabihin mo ng tahimik, hindi ko kailangang bantayan ang lahat. Huwag mo itong gawing panata ng kontrol. Gawin mo itong pagtanggap na hindi ka ipinanganak para magbuhat ng buong daigdig mag-isa. Pagkatapos, sa gitna ng araw, kapag ramdam mo na ang dating tensyon sa panga at balikat, huminto ka ng sandali at pangalanan mo ang bumabalik na bakod sa loob mo. Sabihin mo, ito ang takot na nagsasara. Sabihin mo, ito ang dating bantay. Sa simpleng pagngalan, hindi mo sila pinalalakas, inilalagay mo sila sa tamang sukat. Ang hindi pinapangalanan ang kadalasang naghahari. Ang pinapangalanan ay nagsisimulang lumuwag. At sa gabi, bago ka matulog, huwag mong tratuhing parang trabaho ang pahinga. Gawin mo itong muling pag-upo sa gitna ng bakuran, kahit sandali lamang, ilang hininga. Ilang katahimikan, ilang pusong muling sinasabi sa sarili na hindi kailangang may malutas agad para maging totoo ang kapayapaan. Ang kailangan mo ay hindi dagdag na laban. Ang kailangan mo ay mas mababang bakod at mas bukas na espasyo sa loob. Ang pag-aalaga sa bakuran ay iba sa pagsubok na pilitin itong mamulaklak. Ang pag-aalaga ay mahinahon. Ang pag-aalaga ay tapat. Ang pag-aalaga ay hindi nagbabantang aalisin ang liwanag kapag may bahid ng ulap. Kaya huwag mong sukatin ang pag-usad mo sa dami ng natapos. Sukatin mo ito sa dami ng pagkakataong hindi mo na kailangang ipagtanggol ang sarili mo laban sa isang laban na hindi mo na kailangang panalunan. May nakikinig sa iyo ngayon na parang may pamilyar na bigat sa katahimikan ng mensaheng ito. Kapag narinig mo ang katotohanan sa loob ng iyong sariling dibdib, payagan mong lumabas ang isang tahimik na pagsang-ayon. Hayaan mong maging amen na walang salita ang bahagyang paggalaw ng iyong loob. Hindi ito metro, hindi ito bilang. Ito ay pagkilala na ang katotohanan ay tumama sa tamang lugar, sa tamang oras. At may isang tao ring biglang sumagi sa isip mo habang naririnig mo ito ngayon. Marahil siya ay pagod nang hindi nagpapaalam. Marahil siya ay tahimik ngunit palaging may pasan. Marahil siya ay mukhang matatag sa labas ngunit halos walang nasasabing totoo sa loob. Kung may ganong mukha na lumitaw sa iyong isip, huwag mo itong itaboy. Kilalanin mong may pangalang tatawagin ng mensaheng ito sa puso ng iba. Ibahagi mo ito sa taong iyon, hindi bilang rekomendasyon lamang, hindi bilang paalala na panoorin mo ito. Ipadala mo ito bilang paghahatid na para bang may biyayang dumarating sa kanila sa takdang oras.
Ang ilang mensahe ay hindi para ipagpaliban. Ang ilang mensahe ay dumarating na parang susi na kailangang maabot agad ng tamang kamay. Bago ito magsara, may isang pangako na nabubuo sa pagitan ng narinig mo at ng nararamdaman mo. Hindi ito pangakong kailangan mong hubugin mula sa simula. Ito ay pagkilala na may bahagi sa iyo na matagal nang naghihintay na matawag sa tamang pangalan. At ngayon, matahimik kang tinatawagan nito. I-type mo ang mga salitang "Ako ang pinili". Huwag mo itong i-type bilang hiling. I-type mo ito bilang pagpapatibay. Hayaang sumunod ang iyong mga daliri sa ginagawa na ng iyong espiritu sa loob mo. Dahan-dahan mo itong ilagay at pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin. Huminga ka muna ng tahimik, pabayaan mong manahan sa iyo ang bigat at kagaanan ng pangungusap na yon. May mga bagay na hindi agad nagbabago sa panlabas, ngunit sa loob ay nakaposisyon na ang lahat para sa bagong paggalaw. Ikaw ay pinagtitibay, ikaw ay pinapahintulutan. Ikaw ay hindi na dapat manirahan sa lumang bakod na hindi na angkop sa liwanag mo. Ikaw ay hindi nakalilimot. Ikaw ay hindi tinataboy. Ikaw ay hindi naiwan sa labas ng anumang mabuti na itinakda para sa iyo. Ikaw ay binubuksan. Ikaw ay binabalik sa sarili mong daluyan. Ikaw ay tinatawagan upang tumanggap ng walang takot. Ikaw ay maririnig kahit sa katahimikan. Ikaw ay makakakita kahit sa pagitan ng mga lumang anino. Ikaw ay mananatiling buhay sa pagdating ng katotohanan. Sa oras na ito, sa iba't ibang dako ng mundo, may mga pusong nakikinig sa parehong pagkilala, bagaman hindi nila magkakilala ang isa't isa. May mga taong tahimik na tinatanggap ang parehong liwanag. May mga kaluluwang hindi maingay, ngunit tunay na tumitimo, at ikaw ay kasama roon. Bahagi ka ng isang pagkilos na hindi kailangan ng sigaw upang maging totoo, at iyan mismo ang dahilan kung bakit ito matatag. Nakaselyo na. Sa oras na ito, huwag mong ibaba ang iyong tingin sa sakit na dati mong kinagisnan na parang normal lamang. Ang mismong bigat na matagal mong dinala ay nagsisimula ng magbago ng anyo. At ang hindi mo nakita noon ay ngayon ay unti-unti ng malinaw sa loob mo. Hindi ka inilalabas ng mensaheng ito para takasan ang iyong buhay. Inilalabas ka nito para makita mo ang tunay na anyo ng dinadalang iyon. At kapag nakita mo ito ng buo, hindi na ito makakapagkunwaring kapangyarihan pa. May mga bagay na nagpahina sa loob mo noon na akala mo ay kailangang tanggapin mo magpakailanman. May mga halakhak na hindi mo nasabayan. May mga panahong kailangan mong tumahimik upang mapanatili ang kapayapaan. At may mga pagkakataong inisip mong ang iyong katahimikan ang tanging patunay ng iyong katatagan. Ngunit ang katahimikan na pinilit ay hindi kapayapaan. Ito ay bihag na hininga. At ngayon, habang naririnig mo ito, mapapansin mo na ang ilang bahagi ng iyong katawan ay hindi na gustong sumunod sa lumang utos. Ang dibdib mo ay lumuluwag at sumisikip sa magkasunod na alon. Ang mga balikat mo ay tila gustong bumagsak, ngunit matagal nang walang pahintulot. Ang panga mo ay hinahanap ang luwag na matagal nang hindi niya natatanggap. Ang mga ito ay hindi sintomas ng pagkasira. Ang mga ito ay tanda ng bagay na gustong matapos. Ang dating padron ay hindi na kasing lakas ng dati dahil ang liwanag ay hindi na kayang pigilan ng dati nitong anyo. Kapag nagsimulang makita ng isang tao ang pinagmumulan ng kanyang pagkakapako, ang pakikibaka ay nag-iiba. Hindi na siya nakikipaglaban sa hindi nakikitang multo. Humaharap na siya sa ugat at ang ugat ay palaging mas madaling hugasan sa liwanag kaysa sa anino. Kaya huwag kang magmadaling itaas agad ang iyong depensa. Pahintulutan mong maramdaman mo ang bigat habang kinikilala mo itong hindi ka na nito kinakatawan. Ang ilan sa mga sugat na pinakamalalim ay hindi sumisigaw. Nagsasalita lamang sila sa pagod. Ngunit ang pagod na iyon ay maaari ring maging mismong daan tungo sa pagkatuklas na hindi mo kailangang manatili sa dating posisyon ng iyong puso.
Sa tuwing may pumipigil sa iyo na umasa, isipin mo ang bakuran na natabunan ng matagal, ngunit hindi kailanman nawalan ng binhi. Sa tuwing may nagsasabi sa loob mo na huwag ka nang bumukas, isipin mo ang lumang pader na napundi na ng panahon at hindi na kasing solid ng takot na ikinabit dito. Sa tuwing may lumalabas na panlalamig, isipin mo na may bahagi lamang sa iyo na natutong magtago upang makaligtas, hindi upang tuluyang mamatay. At ang pagbabalik mo ngayon ay hindi pagbabalik sa nakaraan. Ito ay pagbabalik sa buhay na matagal nang naghihintay sa iyo sa loob ng parehong katawan na minsang nagsilbing kulungan at ngayoy maaari nang maging tahanan. Hindi mo kailangang palitan ang lahat ng biglaan. Kailangan mo lamang maging tapat sa pagsisimulang ito. May isang simpleng katotohanan ang nagsisimulang tumitig sa iyo. Ang anumang naging maluwag sa iyo ay maaaring muling ayusin. Ang anumang naging mabigat ay maaaring ilagay sa tamang kamay. Ang anumang naging tahimik ay maaaring mabigyan ng tinig. At ang anumang naging nakabaon ay maaaring maabot ng ilaw kung hindi mo ito agad ilalayo. Kaya sa mga sandaling maramdaman mong gusto mong tumakas pabalik sa dating kabisado mo, huwag kang magmadali. Ang lumang galaw ay magpapakilala muli sa iyo bilang ligtas, ngunit ang bagong buhay ay magpapakilala sa iyo bilang buhay. At sa pagitan ng dalawa, kailangan mong piliin ang mas malalim kaysa sa mas pamilyar. May mga alaala na muling susulpot. May mga mukha na muling lilitaw sa isip mo. May mga salitang sinimulan ng iba pero ikaw ang nagtuloy sa loob mo ng napakatagal. Huwag mo agad itong usigin. Tingnan mo kung paanong ang isip, kapag napagod sa pagtatanggol, ay nagsisimulang maglabas ng mga larawang matagal nang nakatago para sa oras na gaya nito. Ang ilang balakid ay hindi tungkol sa kakulangan ng kaloob. Ito ay tungkol sa luma at masikip na paraan ng pagbibigay daang hindi nakasya sa taong ikaw na ngayon. Kaya habang mas nakikita mo ang ugat, mas nagiging malinaw na ang lumang pagkakakilanlan mo ay hindi sukatan ng iyong darating. Ikaw ay mas malawak kaysa sa dating kwento mo. At ito ang dahilan kung bakit ang pagbabalik ay dapat na mahinahon. Hindi mo kailangang igiit ang sarili mo sa anumang sapilitang lakas. Hindi mo kailangang patunayan na handa ka na bago ka payagang makapagpahinga. Ang handa ay madalas hindi ang malakas. Ang handa ay ang tapat na pumapayag na lumapit ang liwanag sa dati niyang itinatagong bahagi. Kaya ngayon, sa pagitan ng mga salitang ito, hayaan mong magbukas ng kaunti ang loob mo sa simpleng pag-amin na hindi mo kailangang buhatin ang bawat lumang tungkulin na ibinato sa iyo. Ang ilan sa mga iyon ay oras ng ibalik sa pinagmulan. Ang ilan ay oras ng iwan sa pintuang hindi mo na kailangan pang bantayan. At ang ilan ay dapat nang matulog sa ilalim ng lupa kung saan hindi na sila makapagdudulot ng utos. Kapag ang isang puso ay matagal nang nagbabantay, ang pinakamahirap na gawain ay hindi ang kumilos. Ito ay ang tumigil ng walang takot. At kaya rito nagsisimula ang iyong pagbubukas, sa pagtigil, sa paghinga, sa pagpayag na ang kahulugan ng lakas ay hindi na laging pagkapit, kundi minsan ay pagsuko sa mas banayad na paghawak. Huwag mong maliitin ang ginagawa ng sandaling ito sa iyo. Maaring tahimik ito sa panlabas, ngunit sa loob ay may pag-aalis ng kalawang, may pagkalag ng lumang tali, may pagkatunaw ng matagal ng paninigas. Ang mga bagay na iyon ay hindi palaging may ingay, ngunit ang kanilang epekto ay totoo at ramdam mo na ito sa pinakaugat ng iyong pagod. Ang tahanan ay muling natatandaan ang sarili. Ang bakuran ay muling nakakahinga. Ang dating saradong puwang ay unti-unting binubuksan ng isang kamay na hindi nagmamadali, hindi nananakot at hindi nagtataboy. At sa bawat bahagyang pag-unat ng liwanag, may bahagi sa iyo na nagsisimulang sumunod. Ngayon, kung ang loob mo ay nakadama ng kahit kaunting pag-ayos, habang ang larawang ito ay bumukas, huwag mo itong takasan.
Pahintulutan mong mamalagi ang pagkilala. Hayaang maramdaman ng iyong puso na hindi ito nasasaktan sa katotohanan. Ito ay unti-unti lamang na nailalagay sa tamang lugar. Kung ang bahaging nakatago sa iyo ay biglang nakakita ng sariling pinto, itype mo ang mga salitang, "Ako ay narito." Gawin mo ito hindi bilang paghingi, kundi bilang pag-amin na ang sarili mong bakuran ay nagsisimula nang makilala ang mismong may-ari nito. I-type mo ang "Ako ay narito" at pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin. Dahil ang tunay na pagbabalik ay hindi pagtatapos ng paglalakbay. Ito ang unang malinaw na hakbang sa paglalakad na hindi na kailangang nakayuko sa lumang bigat. Ang natutunan mong taguan ay hindi na kailangang maging permanenteng tahanan. Ang natutunan mong paghihintay ay hindi na kailangang maging batas. Ang natutunan mong pag-iingat ay hindi na kailangang maging pangalan mo. May isang bahaging sa wakas ay nakababatid na hindi ka ipinanganak para sa pagkalipol ng sariling liwanag. Iyon ang bahaging hindi na nasisiyahan sa panlabas na anyo ng kaayusan kung ang loob ay nananatiling masikip. Iyon ang bahaging handang pumayag na ang lumang estruktura ay gumuho kung kapalit nito ay ang tunay na paghinga. At sa parehong oras, hindi mo kailangan pilitin ang baha ng pagbabago. Hindi mo kailangang gawing dramatiko ang pagbubukas na ito para lamang mapatunayan na ito ay totoo. Ang ilang pagpapalaya ay dumarating na parang pagbukas ng bintana sa madaling araw. Tahimik, banayad, ngunit sapat upang baguhin ang buong silid. Kapag naramdaman mo ang paglipat na iyon, gawin mong simple ang iyong pagtugon. Huwag mo itong gawing debate. Huwag mo itong gawing pagsusuri. Kilalanin mo lamang may bagong hangin na pumapasok. At kapag may bagong hangin na pumapasok, hindi mo na kailangang ipagtanggol ang lumang saradong pinto para lamang mapanatili ang dating pakiramdam ng kontrol. Ang paghawak mo sa buhay ay hindi na kailangang maging mahigpit upang maging tapat. Ang pag-ibig mo ay hindi na kailangang magutom upang maging totoo. Ang pag-asa mo ay hindi na kailangang magmukhang pagod upang maging matatag. May ibang anyo ang katatagan at ngayon mo ito pinahihintulutang makilala. May mga gabing hindi mo pa rin agad mauunawaan ang lahat. May mga umagang mararamdaman mo pa rin ang dating bigat sa gilid ng dibdib. Ngunit hindi na ito ang parehong kahulugan. Ang dating bigat ay naging paalala na may natitirang hawla na hindi na dapat pakainin. Ang dating bigat ay naging senyas na may puwang na gustong buksan. Ang dating bigat ay hindi na utos, ito ay imbitasyon. Sa ilalim ng tahimik na pag-iral na ito, may isang bagay sa iyo ang mas malinaw kaysa dati. Hindi ka na lamang nagdurusa, nakikilala ka na. At ang pagkilalang iyon ang unang totoong pagputol sa lumang sirkulo ng pagkulong. Kapag nalaman mong may pangalan ang dati mong gapos, nawawalan ito ng lihim na lakas. Kaya sa bawat paghinga mo mula rito, hayaang magtuloy ang banayad na pagkilos ng pag-ayos. Huwag mong habulin ang lahat sa isang saglit. Huwag mong bantayan ang bawat resulta. Huwag mong sukatin ang biyaya sa bilis. Ang ilang pintuan ay bumubukas ng dahan-dahan. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito.
I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.